Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, December 6, 2023. Umiiral pa rin nga po sa ating bansa itong easterlies na nakakaapekto nga po yan sa may Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Bohol, and Lanao del Sur. Yung northeast monsoon naman po natin ay apektado po niyan yung Batanes at Babuyan Island. Yung Metro Manila naman po ay asahan natin yung easterlies ay makakaapekto rin dyan, kaya makakaranas din po tayo ng maalinsangang panahon at yung mga localized thunderstorm. At sa ngayon nga po, itong kumpulan na kaulapan na ito ay magpapaulan po yan sa may parte ng eastern section ng Mindanao, dito po sa eastern section ng Visayas, sa may Borongan, Cebu City, Bohol, may mga posibilidad na pag-ulan tayong mararanasan. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron pong posibleng sama ng panahon na mabubuo dito nga po sa may parte ng eastern section ng Mindanao. At ito nga po sa ngayon ay pagpasok nga po ng Philippine Area of Responsibility, ito naman po ay bababa patungo nga po naman dito sa may southern section ng Mindanao. At sa ngayon nga po, ang latest update ng advanced weather forecast, merong tsansa o may posibilidad na ito po ay maging isang tropical depression or mahinang bagyo at mabilis lamang din pong magda-downgrade into low pressure area. Wala man po itong landfall scenario, pero magdudulot po ito ng pagulan sa may parte ng Mindanao. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan nakakaranas nga po ng pagulan itong eastern section ng Mindanao. Asahan nga po natin na meron nga po tayo dyan mga heavy rainfall na aasahan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan, dahil nga po na makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Lalong-lalo na nga po, asahan natin yung mga pag-ulan dito nga po sa may parte ng Butuan. Meron din po tayo dyan mga heavy rainfall possible dyan sa may parte naman ng Davao City, Cagayan de Oro. Meron din mga tsansa ng pagulan sa Tagum, sa may Mati, sa Caraga, sa Bislig. Meron din po tayo mga tsansa ng mga pagulan dito nga po sa may parte ng Tandag, sa Kabadbaran. Meron din tayo mga posibleng pagulan, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Meron din mga tsansa ng pagulan dito sa may eastern section nga po ng Visayas, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan dyan. May mga tsansa nga po ng pagulan dito po sa may parte ng Borongan, sa may Tacloban, dito nga po sa may parte ng Cebu City, sa may parte nga po ng Masbate, meron tayong mga tsansa ng pagulan. At yung Luzon naman ay magiging maganda ang lagay ng panahon. Pagdating naman po mamayang alas 10 ng umaga, meron nga po tayong mga heavy rainfall na posibleng maranasan. Dito nga po yan sa may Surigao City. Asahan nga po natin yan sa Dinagat Island. Meron din po mga malalakas na pagulan dito sa may parte ng Butuan, sa Tandag. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan dyan. Maging dito nga po sa Kabadbaran, meron po nga posibleng malalakas na pagulan. Dito rin po sa may parte ng Governor Generoso at sa may Mati, meron po mga tsansa ng malalakas na pagulan. Mahina at katamtamang pagulan, posible natin maranasan dito nga po sa parte ng Visayas, at meron din tayong mga tsansa ng pagulan, mahina at katamtamang pagulan sa may parte naman po yan ng Palawan, habang mananatiling maganda ang lagay ng panahon ng halos sa buong Luzon. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, asahan natin halos buong Mindanao ay makakaranas ng pag-ulan. Mahina at katamtamang pagulan, meron pong mga tsansa ng mga heavy rainfall pa rin dito nga po sa may parte ng Caraga, Mati, sa may Tagum, at dito nga po sa Davao City.
Dito naman po sa may parte ng Visayas, asahan natin meron din mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Bohol. Meron po tayong mga pagulan dyan. Sa Dumaguete, Kabangkalan, meron din tayong mga tsansa ng mga pagulan, at dito rin po sa parte ng Masbate. May mga tsansa na rin po ng pagulan pagdating sa hapon, dito nga po sa may Luzon, dito rin po sa may parte ng Metro Manila. Asahan po natin may tsansa tayo na mahina at katamtamang pagulan. Pagdating naman po mamayang alas 6 ng gabi, asahan pa rin po natin na meron po mga tsansa ng pagulan ng halos sa malaking bahagi ng Luzon, at makulimlim na kaulapan naman sa may Visayas and Mindanao, at meron pa rin po tayong possible heavy rainfall dito nga po sa may parte ng Caraga. Pagdating naman po mamayang alas 10 ng gabi, makakaranas po tayo ng makulimlim na kaulapan pa rin sa may Bicol region. Mahina at katamtamang pagulan ang posible nating maranasan, at makulimlim na kaulapan na rin po ang mararanasan na lamang natin sa may parte ng Visayas na may tsansa ng mga isolated rain shower. Dito naman po sa may northern portion ng Palawan, may tsansa na rin po ng mga pagulan, at mananatili pong maayos ang lagay ng panahon ng buong Luzon. Meron na lamang po tayo dyan mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, December 7, magkakaroon po tayo ng shear line na makaka-apekto nga po dito sa may parte ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng December 8, dito po ay shear line pa rin ang makaka-apekto sa may parte ng Northern Luzon, habang yung easterlies naman ay apektado naman po niyan yung malaking bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng December 9, ganun pa rin po yung ating magiging possible scenario. Easterlies pa rin po at yung northeast monsoon ang makaka-apekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng December 10, magiging maayos at maganda naman ang lagay ng panahon. Apektado pa rin po tayo ng easterlies. Pagdating naman po ng December 11, mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. Easterlies pa rin po yung makaka-apekto sa ating bansa. Pero pagdating po ng December 12, magkakaroon po ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng December 13, ito nga po ay lalapit sa Philippine Area of Responsibility o PAR line. At ito nga po yung extension ng kanyang kaulapan ay posibleng magdulot po yan ng pagulan sa may parte ng Mindanao. At habang mapapansin nyo nga po, yung pagbugso ng amihan ay posibleng umabot po yan hanggang dito nga po sa may parte rin po ng Mindanao. Pagdating naman po ng December 14, ito nga po bilang isang tropical depression, yung latest update po yan. Bilang tropical depression, may chance nga po siyang papasok ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng December 15, ito po ay susubsub pababa, palabas ulit ng ating PAR line. Pero magpapaulan po yan sa halos sa buong Mindanao. Again, inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is advanced prediction lamang po yan ng ating European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin sa mga taga Mindanao, dahil posible po tayong makaranas ng masungit na panahon dahil nga dito sa posibleng sama ng panahon. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.